Naku, matindi to. Sen Padilla, nagtraidor. VP, Sara. Ano yan? Inuulan ng batikos mga Duterte fans social media. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon ang viral sa social media na... Ayan, syempre, bago natin ituloy ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na ating maririnig ngayon. Walang iba kundi si General Macanas, the General's Viewpoint. Suportahan po natin yan mga katunay, ipagpatuloy natin. Post ni Senator Robin Hood Padilla. Meron siyang ini-endorso ng mga presidential candidate by 2028. Kaya lang hindi si BP Sara. So ano ba yan? Nagtaksil na. Akala pa natin loyal sa Duterte. Aba. Siyempre, nakikita naman natin si Robin Padilla. Talagang solid Duterte yung ipinapakita niya talaga. No, talagang gusto niya pa nga samahan si Tigong sa kung sakaling makukulong sa ibang bansa eh. 'Di ba? May mga ganun-ganun pa siyang factor. Anong nangyayari, Sen Robin? What are you talking about to and to post to you too? Huwag mong sabihing isa ka na din sa sandatahan ni... Aba, ipaliwanag mo yan, Sen Robin. Bakit? Senator Padilla. Okay, so ano yung post na yan? Pakinggan natin ito. May magandang komentary ni Pinoy Views and Opinion. Then dagdagan ko ng aking reaksyon. Si VP Sara Duterte, tatlong ulupong ng mga kasamahan niyang mga sinatong mga kababayan. Ang sabi pa ni Robin Padilla sa kanyang post ha, nandito daw sa aming bahay o bulwagan. Ano ba talaga bahay o bulwagan? Tatlo ang panglaban daw na senador, Senate President Cheese Luis Escudero aka Waiter, Senate Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. alias Kukovin, at si Sir Rafi, Tulfo alias Kabit, senador ng mga may issue ng kabit. Teka lang, no? Yung mga inendorso mo, Sen Robin, no? Yung gusto mong maging presidente ng Pilipinas, no? Ito, si Cheese. Ayan, doon na tayo. Alam naman natin kung ano si Cheese. Matalino si Cheese. Yes, matalino. Gusto ko siya dati. Pero ngayon, parang medyo pasensya na, Sir Cheese, Senator Cheese. Medyo, alam mo na, para kang remote control din, nako-control din ng konti. 'Di ba? Si Coco Pimentel, okay naman pero para sa akin hindi siya fit, no, masyado sa pagiging presidente. Parang nakukulangan pa ako. Ito naman si Senator Rafi. Ako talaga, no, dati. Gusto ko talaga si Senator Rafi. Kahit naman hanggang ngayon, gusto ko pa rin si Senator Rafi. Diba, alam natin si Senator Rafi Tulfo, talagang napakamatulungin. No, alam naman natin sa mga programa niya. May cases, kaya lang, minsan sinasabi ng iba, paano, syempre, social media yan. Sa programa, kunwari, mabait, tumutulong. Kumbaga, yung mga viral na mga kaso lang ang inaano ni Rafi. Diba? O, nandoon na tayo, no? No, dati gusto ko siya ng ganun. Pero ang problema kay Senator Rafi, no, matapang naman, fit naman, no, sa pagiging presidente. Medyo, siguro sa 100% nasa 65%. Si Cheese Escudero kasi medyo 50%. Oo. O, yung talino niya kasi, yun. Kaso nga lang, wala parang, ano lang din madaling mapasunod. Sampitik mo lang. Ngayon, si Senator Coco, para sa akin, nasa 30% lang. Hindi pa masyado, kumbaga, hindi ako nababagayan sa kanya sa pagiging, pwede siya senador. Senador, yan. Pero sa pagiging presidente, medyo question mark. Si Senator Rafi kasi pag yung naging problema kay Senator Rafi, kapag may naumpisahan na siya, hindi niya natatapos.
Lalong-lalo na syempre yung malalaking problema, yung sinagupa niya, gaya dun sa, di ba? Dun sa Lotto, PCSO. Nung nasa bandang kalagitnaan niya, yung una talaga, ang tapang talaga, no? Ratrat kung ratrat, banat kung banat. Nung bandang kalagitnaan na, biglang nawala na. Biglang hindi na napag-usapan. Tapos ngayon sa mga problema ngayon, no, hindi na siya lumilitaw. Parang never heard na, biglang naging zipper na si Senator Rapi. Nagbago na. Bakit naman ganon, Senator Robin? Ipinaglalaban ng karamihan si VP Sara, ganito, ganyan, na alam mo naman sa sarili mo, baka sakasakaling tumakbo si VP Sara. Ibig sabihin, kung tumakbo si VP Sara, is hindi mo siya susuportahan. Kasi kung talagang solid ka sa mga Duterte, no, kahit alam mong hindi tatakbo si VP Sara, di ba? Kahit alam mong hindi siya tatakbo, kahit isa ka din sa mga pipilit sa kanya, di ba? Ganun yan eh. Oh, kaso nga lang ang nangyayari, iba talaga ini-endorso mo. Tapos, dikit ka sa mga Duterte. Ano ba? Iba ini-endorso mo, dikit ka sa mga Duterte. Bakit? Parang ganito ba yung nangyayari? Senator Robin, pasensya na, idol kita sa pagiging artista mo. In-idol na nga kita ngayon eh. 'Di ba? Dahil sa mga ginagawa mo, kaso eto na naman, biglang may cambio na naman. Oh. Ibig ba sabihin parang sinisecure mo lang ang ano mo, sarili mo na dito ako sa mga Duterte, solid ako dito. Sasama ako dito. O pagtatanggalin na natin sa salitang solid, sasama lang ako dito para hindi ako mawala sa mata ng mga tao. Kasi alam naman natin ang mga Duterte talaga is malapit sa mata ng mga tao. No? Kung nandoon ka sa mga Duterte, is mapapalapit ka, hindi ka makakalimutan. Pero ang nangyayari, iba yung mga gusto mong tumakbo ng presidente. Parang play safe. Ayun. Ay, nako. So, yan, yung tatlong senador na yun, ang nailagay sa post ni Senator Padilla na posibleng maging presidente. Hindi, General Macanas, baka nakalimutan lang. Magulat ka dyan. Sorry ha, 4 yan eh. Nakakalimutan ko lang i-post. Senator Escudero, Senator Pimentel, and Senator Rapi Tulfo. Hindi man lang yan nabanggit si VP Sara. Kaya nagalit ang mga DDS sa kanya. Itong kay Padilla. Mga kababayan ay ang maaaring maging susunod na Pangulo ng Pilipinas, sabi ni Senator Robin Hood Padilla. Hindi na sa usaping kasikatan, kundi sa kakayahan. Wow! Bilid na bilid si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Siya mismo ang nag-post niya sa kanyang social media, ha? Nagtagdag tatlong senador na itong mga ugok. Ay ang posible daw maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ayaw mo ba kay VP Sara, Robin Padilla? Yan. Talaga lang ha, may posibleng maging Pangulo ng Pilipinas ha. O sige, Senator Robin, mas maganda nga yan eh. Tumakbo si Coco, tumakbo si Cheese, tumakbo si Senator Rapi. Tapos tumakbo si VP Sara. Tignan natin. Maganda nga yung laban na yan eh. Diba? Ay naku, Senator Robin, anong nangyayari sa'yo? Ngayon mapapag-isipan ka na naman ng hindi maganda sa ginawa mong aksyon. Mapapag-isipan ka na naman na ikaw ay play safe. Siyempre, nakadikit ka sa mga Duterte tapos ayaw mo pala sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi kung solid ka talaga sa mga Duterte, hook or by crook, tumakbo ka mat hindi, gusto kita maging presidente. Sa tingin ko, bagay ka maging presidente. Eto dito, malakas ang panalo mo. Ibig sabihin, sa isip mo, sa puso mo, si VP Sara, mahina. Teka lang, Senator Robin, ha? Bukod sa pagiging artista mo, Senator, no, bukod sa pagiging artista mo, no, ang nakatulong sa'yo sa kandidatura mo, mga Duterte. No, tingin ko kaya nga sumama ka dyan eh. 'Di ba? Kaya ka nag-number 1, 'di ba sa Senado, nag-number 1 siya. Malaki ang naitulong sa iyo ng mga Duterte. Hindi na natin isusumbat 'yon. Sinasabi ko lang. Pinapaalala ko lang. 'Di ba? Ngayon hindi ko naman alam kung saan mo nakukuha yung ganyang pag-iisip. 'Di ba? Kaya mapapag-isipan kita ngayon, baka ikaw kapanalig ka na ng mga Pumalear. 'Di ba? Yung pagka-bad boy mo, mahirap naman yung maging dog boy. Diba? Yung respeto sa'yo ngayon, no? Kita mo, ang dami ng taong bumibilib sa'yo ngayon, Senator Robin.
No, ang dami ng taong bumibili. Bakit ganyan? Anong nangyayari sa iyo? Ako puro ito lang masasabi ko sa kanya. Anong nangyayari? Nakadikit ka sa mga Duterte tapos iba pala yung gusto mo. Iba yung ini-endorso mo. Ang tanong, Bagamat mga kababayan, dahil pagkatapos na mag-post ito ay naputakti. Naputakti. Yan. Explain ko sa kanya Ayan comment na, syempre, hindi pa rin daw mawawala si VP Sara Duterte kung i-endorso daw ng kanyang Supremo na si... binabatikos ngayon si Senator Robin Hood Padilla. Marami na akong vlog na napanood tungkol nito. So ngayon lang, Biglang sinabi, hindi mawawala si Sara Duterte. No? Ano yun, kung i-endorso ni Tatay Digong? Ay, naku. Si VP Sara, i-endorso man o hindi ni Tatay Digong, malakas ang panalo. Dahil alam nyo, hindi lang babase. Siyempre, dagdag na rin doon. O sige, dagdag na rin doon yung pag-endorso ni Tatay Digong. Diba? Dagdag na rin doon dahil tatay niya si FPRRD. Pero bukod doon, si VP Sara, may sariling ginagawang kilos. May sarili siyang pinapatunayan. May sarili siyang tinatatak sa mga tao. Kaya sa tingin ko, no, kung kahit si Sara Duterte, kahit si VP Sara, kayang-kaya niyang manalo bilang presidente. Dahil mahal din siya ng mga Pilipino. Kung gaano kamahal ng mga tao, ang tatay niya, ganun din kamahal si VP Sara. O wala na akong pakialam doon sa mga magko-comment. No? Doon sa mga magko-comment na kontra sa mga Duterte. No? Wala ako sa inyong pakialam kung anong sabihin nyo. Na kami lang ang nagmamahal dyan, hindi kayo. O sige na. O sige na. Kami lang. Hindi na kayo para matahimik na. Diba? ako magre-react din. Dapat maingat siya sa kanyang mga post na ganun. Kung talaga bang Duterte supporter siya, maingat, wag ganun. Oh yes. Pinagtutulungan na nga ng kabilang kampo si VP Sara para sirain. Tapos ganyan pa ang kanyang post na 3 kapwa niya senador ang posibleng maging presidente. Talagang hindi ka tanggap-tanggap. Kahit ako, medyo hindi maganda ang dating sa akin yung ganong post. Pa sa akin din, hindi eh. Hindi pa ba given yan, Robin? Yes, given na yan. Sabi lang naman ba niya mga kababayan, ang kanilang bahay dyan sa bulwagan nila sa Senado. Hoy, Robin Padilla, iba ba? Magkaiba ba ang presidente dyan sa Senado at presidente ng Pilipinas? Isa lang naman ang presidente. Baka ang sinasabi niya, Senate President. Hindi presidente ng Pilipinas. O yan, Senator pinapagtanggol pa rin kita. Kaya mamili ka ng isa. Pero apparently mga kababayan, lumalabas sa in-endorso na niya ang tatlong itong ugot na to dahil hindi lang nakusapin kasikatan ang taglay nila kundi kakayahan. Ibig sabihin, si VP Sara walang kakayahan? Ibig sabihin, ikaw, Senator Robin, gara mo na, yung paganyan-ganyan mo nga lang sa Senado, pasuklay-suklay mo ng bigote, hindi na namin pinapansin. Pakain-kain lang eh. Diba? Tapos ganyan. Si VP Sara pa yung walang kakayahan Talaga lang Senator naman, gusto naman. Ano nangyayari sa'yo, idol? Wala mang sama namang matapay. Pagdating ng panahon, isasali na rin niya kanyang sarili. Nagpaliwanag naman si Senator Padilla na hinihintay niya yung endorsement daw ni PRRD sa kandidatura ni VP Sara. Hinihintay mo yung endorsement. Ibig sabihin yung tatlong yan, in-endorso na yan. Sino nag-endorso dyan? Mag-given na talaga yun. Ano sa tingin nyo? Given na kasi yun. may Tama si advice General. si PRRD na umalis na sa politika si VP Sara. Baka yun ang nasa isip ni Senator Padilla oo. Baka hindi na Nga pala, nagsalita si PRRD ng gano'n na gusto niya na umalis sa politika si VP Sara. Baka pumasok lang sa isip ni Senator Robin na parang hanggang Vice President lang si VP Sara, parang ayaw na ni Tatay Digong. So parang sinabi niya siguro dito is kung sakaling si VP Sara hindi tatakbo, yung fit ng mga magiging presidente, yung choice niya. Ayan nililinaw niya. So nilinaw din natin dito kahit paano, Senator Robin, kinakambyo na natin. Kasi, di ba, nakakagulat eh. Bigla mo na lang ipopost ng ganon, yung tatlong gusto mo.
Hindi mo muna sinabi. Hindi ka malang nag-caption dun sa una. Kung sakaling hindi tatakbo si VP Sara at hindi i-endorso ni Tatay Digong at pahihintuin siya na tumakbo sa pagiging presidente, eto ang aking choice, yung tatlong ito. Sana ganon, kinorek mo na lang. Kasi kung ganon, kung ang post mo agad, ay mababasa ba yan? Saan mo mabibisita? Diba? Kung sakali, ang post mo agad is, ito ang aking gusto. Yung may kakayahang manalo, ganito, ganyan, itong tatlong to. Diba? O, yun. Medyo mag-iisip sila. O, dapat nilinaw mo muna. Minsan kasi yung caption nakakapamahamak yan. Tatakbo si VP Sara dahil advice ng tatay. Kaya lang, may sariling diskarte si VP Sara. Yes. Tingnan nyo, nung 2022 election, gusto ng tatay, tatakbo siyang presidente, hindi niya sinunod. Ayun, medyo sayang. So ngayon, gusto ng tatay, aalis na sa politika. Magpahinga na lang, humanap na ibang trabaho. Sumagot si VP Sara, I am accountable to the 32.3 million people who voted for me. Yes. Hindi siya alis. So ano sa tingin nyo? Paninindigan ni VP Basta Sara. na lang susuko si VP Sara. Lalo na ngayong iniipit siya ng grabing pang-iipit. Hindi, tsaka kita naman natin, di ba? Ayaw nga ni Tatay Digong na maging vice president siya ng mga Marcos. Pero kita nyo naman, nasunod pa rin kung ano ang gusto ni VP Sara. Sinunod niya pa rin ang sarili niya. Di ba? Pero nagtagumpay naman siya sa ginawa niya. Sa tingin ba natin ngayon, kung sakaling hindi pa rin siya i-endorso ni Tatay Digong sa pagiging presidente pero gusto niya maging presidente, is makaka-apekto ba yon? No? Maaari ba siyang matalo doon? Hindi na wala na ba siyang kakayahan? Kailangan ba is sumunod siya kay Tatay Digong sa mga sasabihin o gagawin ni Tatay Digong? Siyempre bilang ama, mataas ang respeto ni VP Sara kay Tatay Digong. Pero si VP Sara, tingin ko sa kanya may sarili siyang pag-iisip, may sarili siyang paninindigan at sariling kakayahan. Magkaiba sila ng kanyang ama. 'Di ba? Maaaring i-continue ni VP Sara kung ano ang ginagawa ng kanyang ama, pero meron pa siyang mga idadagdag doon, sigurado. 'Di ba? Ninira. Basta na lang alis sa politika, hindi natatakbo. Oh. Ako, feeling ko, dahil sa pagmamahal ni VP Sara sa kanyang bayan, Oh. ang kapwa niya Pilipino, tatakbo yan by 2020. Tingin ko Malampasan lang niya itong pagsubok, itong impeachment niya o anumang kaso, plunder niya, malalampasan lang niya ito. Makikita nitong mga kongresista ngayon. So, Kaya na sinasabi ko oras na matawid ni VP Sara lahat ng problema na yan at makatawid siya hanggang 2028. Sigurado yan, tatakbo yan. No? At sigurado, makikita mo na dyan, isa-isa na magkukuha na ng passport ang kung sino-sino man dyan. Kamalik, si Senator Robin Hood Padilla na nag-endorse ng tatlong senador. Gawin natin. Diyan sa tatlo. O, gawin mo ng 4 na Robin. Isali mo na sarili mo. Gaya ni Pacquiao, di ba? Tumakbong presidente. Gawin pa man, Robin. Kahit pa sinabi mong, talagang si Sara ang iyong susuportahan, hindi mo na dapat pinost ang mga ganyan. Lumalabas mga kababayan na parang dalawang traidor, di ba? Kaya nga dapat inuna niya na yung caption Hindi niya muna sinabad agad yung tatlo Maaaring naintindihan pa kahit papaano. Alam naman natin na ang ating pambato ay si VP Sara bakit nag-endorso ka pa ng iba? Eto pang mga ungas ng mga escudero, waiter, Rapi Tulfo na kit sila ng laban ni VP Sara. Nag-time na nga daw ng rating. In-endorso mo pa. Tapos ng isang COVID na traidor din. Ano ba talaga, Robin? Tingnan natin na. Tapos naglabas pa siya ng video mga kababayan natin na. Tapos naglabas pa siya ng video mga kababayan. Ito presidente daw na ni Robin Padilla ha. Si COVID pimentel mga kababayan. Apparently mga kababayan, believe na believe pa rin si Robin although na Okay, anyway, latest survey, malaban lang yung WR numero survey, no? Baka mamaya mainis si Senator Robin. Sarili ko na nga lang i-endorso ko. Balitado naman yun. Nagtay si VP Sara at Senator Rapi Tulfo, 24% each ang nakuha nila. So sila talaga maglalaban. Romualdez, 1% lang. Kaya malayo talaga itong si Speaker. Ang kulit naman kasi ni Tammy. Kaya nga sinabi ko, kahit bahay at lupa ipamigay mo, wala talagang pag-asa Diba? Yung track record mo talaga ang pinag-uusapan dyan. Kung ako sa iyo kasi, wag nyo nang pahirapan pa yung mga Duterte kung kayo may nangangarap na tumakbo sa susunod. Diba? Ganyan na nga yung resulta ng survey. Baka iniisip nyo pa rin sa sarili nyo, survey lang naman yun.
Malayo pa naman, kahit 1% ako, baka pagdating ng eleksyon, 100% na. Diyos ko, dyan nga lang sa survey, doon mo na mababasihan eh, di ba? Pwede, yung tipo na medyo konti lang ang lamang sa'yo nung nasa taas. Eh kaso nga lang, 1% layo. Di ba? Kung 5 kayong tatakbo, 5-4 lang ang top 5, top 4 lang. Doon ka lang maglalaro niya. Sir Martin Romualdez, hindi siya maging presidente sa isang patas na labanan. So I don't know kung anong gagawin nila. Prime Minister is the answer. I don't know kung papayag ba yan na maging... Hindi ba, yung WR... Pero tingin ko si Raffy Tulfo, hindi ata tatakbong presidente yan. Ewan natin, baka mamaya pakagat lang din yun, sasabihin, hindi ako tatakbong presidente, pero pagdating ng panahon, syempre, sino ba naman ang pwedeng malakas-lakas na lumaban kay VP Sara kung sakaling si VP Sara ay tatakbo bilang presidente? Meron ba na pwedeng makatapat si VP Sara bukod kay Senator Raffy Tulfo? 'Di ba? Malamang ko merong mga mag-udyo kay Senator Raffy. O hindi na to si Tambi, wag na yan. 'Di ba? Maaaring may mga mag-udyok diyan. Depende na lang kay Senator Raffy kung siya ay magpapadala sa mga magiging udyok sa kanya. Oh, yun lang naman ang nakikita ko na maaari na may laban-laban, no, kay VP Sara, pero para sa akin kasi VP Sara ang hirap talunin eh. Maghahanap ka talaga ng isang tao na kandidato na napakatindi, na katulad din ng ginagawa niya, yung katulad din ng paninindigan ng mga Duterte. 'Di ba? Pero kung hindi ka makakakita ng ganun, parang mahirap eh. Kahit WR numero survey, kahit Vice President, talunan pa rin si 3% lang ang nakuha ni Speaker Martin Romualdez. Okay, kaya mo kahit Vice President. Sabi sa'yo. Ayaw na ayaw sa kanya talaga ng taong bayan. Presidente man o Vice President. Okay, may napanood akong online survey na nakita ko. Sabi niya mga walang yakay sa survey, bagsak ako gagantihan ko kayo. Ito ngayon, yung mga hinuhulog nyo buwan-buwan, pamimigay ko. Lakas mo kainis ni Tambi. Kid ang nagtanong, sino ang inyong iboboto kung ngayon ng eleksyon? So, 4 ang tinanong. Ang mga kandidato pagka-presidente. Raffy Tulfo, Risa Hontiveros, Speaker Martin Romualdez, pangapat si VP Inday Sara. Bumoto ako. Kasi online survey. Bumoto ako kay VP Inday Sara. Lumabas doon, 94% ang pabor o pumili kay VP Inday Sara. Samantalang itong tatlo, Tulfo, I think is 3%, Hontiveros 2%, Romualdez is 1%. Buti pa nga may 1 eh. Tapos si Honti meron 2. Ganon kalayo ang labanan. Grabe talaga yung lakas ni VP Sara. Kaya ito, supalpal yung mga survey na... Tingin ko, pag tumakbong presidente ito si VP Sara, landslide eh. Research na sinasabi na bumawa. Sigurado lahat ng mga kumakalaban sa kanya ngayon, puro mag-i-slide dyan pagdating ng 2028. Bumaba na daw ang trust and approval rating ni VP Sara, na mas mataas na si Speaker Martin Romualdez. Hindi na po ang mga Pilipino, hindi madaling lokohin. Kasi marami ng ibang klase ng survey. May online survey, may kalye survey. Lalo na sa kalye survey. Tinatanong. Ay, sa kalye survey, kay Sir Vincent Tabige, nanonood ako. Shout out Sir Vincent Tabige. No? Talagang nakikita natin. No? Talagang hindi scripted yung ginagawa ni Vincent Tabige talaga sa pag-i-interview sa mga tao kung kanino sila. Kung sino ang may magandang nagawa sa Pilipinas. Talagang puro Duterte. No? Puro Duterte yung pinipili nila. Ang mas pinagtitiwalaan nyo, Marcos o Duterte? Sa mga kalye survey na naganap, marami
ang taong bayan na pumipili pa rin sa Duterte over Marcos. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.